Hello, good morning guys. Tayo po yung magkakape tayo. Ito yung aking kakainin, tinapay at saka pansit. Ayan, pwede na to guys. Talagang 20 pesos na pansit. Init. Stick coffee, guys. Tapos, lagyan natin ng konting sugar. Ayan, okay na yan. Bawal lang masyadong matamis. Ayan. Okay. Happy Monday morning. Ayan guys. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta kayo? Ayan, kumusta kayo mga idol? Almusal po tayo. Tinapay at saka pansit. Pwede na. Ay nga pala, salamat po sa nagbigay ng tinapay ito kay Ma'am Jazz. Yan. Hindi na ubos kagabi kaya ito, nirespakan natin. Oh. With cheese. Kain tayo mga kaibigan. Sarap, may palaman at cheese. Ayun. Guys, maaga ako pumapasok dito kasi ako yung naglilinis sa opisina. Natin kung anong lasa. Ayan, gusto ko pang pasalamatan mga guys ang lahat na nag-follow sa akin na hindi humingi ng kapalit from different countries. Tayo po ay nakaabot na ng 22,000 plus followers. So salamat po. Pero hindi nangangahulugan na dahil ako ay 22,000 na ay sumasahod na, kumikita, wala. Walang kita. Ang nakalagay pa lang sa aking sinasabing kita ay $62. Kailangan kong mabuo yung $100 bago may release. Tapos
Hindi ko basta-basta makakuha yun kasi parang may violation ako sa na-restrict yung aking account. Hindi ko malaman kung paano gagawin kasi wala naman akong alam sa mga patakaran ni Boss Mita. Wala akong tiyaga magbasa. Basta ang gusto ko lang mag-Facebook, anong content, yun lang. At binabati ko rin guys ang aking mga kasama sa lahat ng kasama dyan sa Pi Network. Mga pioneers tayo. Huwag kayong manghihimagod guys na magmina. Total hindi naman mahirap yun eh. Araw-araw mo iuunang yung mining para makapag-earn ka ng 1 Pi. So, wag ho tayong magmadali na magkapera kasi hindi basta-basta ganoon. So, antayin natin na mag-open mainnet at yung ating mga recruits, ang ating mga invite ay atin na po silang obligahin o hikayatin na mag-KYC. KYC, mahalaga pong KYC, kumpletuhin ang kanilang mga KYC para sa migration ng PI token coins. Turuan natin sila maggawa ng wallet. Yan. Hindi lang tayo basta-basta nagmimina. Meron pa tayong gagawin. Guys. Una, i-update nyo ang inyong mga email. Nakalagay dyan sa profile picture nyo, sa profile account, email, telephone, Facebook, password, lahat yan i-update para mas madali. So, sa ibang bansa, nagagamit na po ang Pi token coin sa pamimili ng kanilang gustong bilhin. Gaya ng mga gadget, kotse, bahay, groceries, nagagamit na po nila. Paalala po, bawal po ibinta ang Pi coins. Higpit pong pinagbabawal po yan at bawal bumili. Dahil pag once kayo na-detect ni Dr. Nicolas Sucaris at saka yung kanyang mga AI, Artificial Intelligence, mapuprosin po ang inyong account at hindi nyo magagamit. Sayang lang. Teka lang po. Sa Facebook nga, matagal na tayong kalkal ng Facebook. Ilang taon na. Anong nangyayari? Wala naman. Ito ay 99% ng ating pag-asa na angat ang ating kabuhayan dito kung kayo lang ay matyagang nagmimina. At the same time, dapat pagkaroon tayo ng pagsasaliksik. Ano ba ang Pi? Ano ba ang Pi Network? Ano ba ang mayroon? So para malaman nyo, mag-search kayo. Tip ko sa inyo, i-search nyo sa Facebook ang Pi Network Philippines. Maglilitawan ng lahat ng grupo ng Pi Network sa buong Pilipinas, maski sa buong mundo. Ayan, Pi Network Amerika. Search nyo yan sa Facebook. Pi Network Hong Kong, Pi Network China, Pi Network UAE, Pi Network Canada, Pi Network Australia, Pi Network Papua New Guinea, Pi Network Nigeria. At kung ano man bansa ang gusto nyong search, basta ilalagay nyo natin, Pi Network, ano ba? Pi Network Australia, lilitaw yan. Pi Network UAE, Pi Network UK, lilitaw yan. Mag-join kayo sa kanila at doon nyo malalaman kung ano ang
PAI talaga. Kung anong galaw ng PAI. Hindi yung mina lang kayo na mina, wala kayong alam. Kaya natatamad kayo, wala kayong ano. Pero kung manggagawin nyo yung sinasabi ko, kagaya ng ginawa ko, nag-join ako sa 22 na bansa. Nakapag-join ako sa kanila. So, araw-araw dumarating sa akin, nakikita ko yung kanilang communication, kung ano ba talagang ginagawa nila doon. So, nakikita ko, ang kanilang mga post ay puro sila nagbabartering, namimili ng mga goods, bumibili ng sasakyan, bumibili ng mga gadget, gagaya ng refrigerator, cellphone, etc. motor, bumibili sila. Nagagamit na nila ang PAI kasi okay na sila. No? Kailangan natin obligahin ang ating mga kasama na kumplituhin ang requirements para mag-KYC. Una, gagawa ka ng PAI wallet. Para makagawa ka ng PAI wallet, magda-download ka ulit ng apps na PAI browser. Then, pag nakapag-PAI browser ka na at meron ka ng invitation for wallet, magawa ka na ng wallet, then pati yung kasunod nun yung KYC. Then, pag nag-KYC po tayo, alalahanin natin na ang KYC, meron pong hinihingi ng mga requirements gaya ng valid ID. Any valid ID, driver license, security, ECCS, PhilHealth, Pag-ibig, basta valid ID, gagamitin po natin. No? Sila po yan. So, para kayo ma-KYC, kung wala kayong mapagtanungan, pwede kayo magtanong sa amin. Kasi marami na akong member sa aking grupo na na-approve na sila for KYC. So, yan lang po mga guys. Follow for more. Thank you for watching and have a nice morning.